Magandang umaga po sa lahat ng naririto po sa ating panambahan. And sa lahat ng tatay po, ako po'y bumabati ng Happy Father's Day po sa ating lahat. Mga magigiting na tatay po. Naniniwala po ako na yung bawat tatay po na naririto ngayon is pinipilit or ginagawa niya yung tama or lumalakad sa katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga tatay kasi yun, ako although lumaki po ako na walang tatay pero sabi nga, hindi naman ako pinabayaan ng tatay na nasa taas. Siya po yung pinaka-importante, yung tatay natin sa taas, di ba? Sabi, although lumaki ako na walang tatay, pero hindi naman ako napabayaan. Hindi po ako lumaking wala sa hulog, kundi ginaid niya pa rin ako sa tamang daan. Amen? So, yun po, nagpapasalamat po ako. Nasabi kapag narinig po natin yung tama, katotohanan, turo ng ating Panginoong Isus. Sabi, huwag tayong mag-atubili na sundin po agad para po yun sa ikabubuti po natin. Sabi, hindi naman nagturo ang ating Panginoong Isus para lang sa pangsarili niya. Kundi nagturo po ang ating Panginoong Isus para po sa atin. Tayo po yung magbe-benefit na. Sana po, yung focus po natin sa pakikinig ng Word of God, imulat po natin ang ating mga mata, tenga, ang ating puso, buksan po natin sa salita ng Diyos. Makuha natin ang buong buo. Walang bawas, ba? Lahat po is ma-absorb po natin. Of course, dapat po is maipamuhay po natin na maayos. Amen? So, punta na po tayo dun sa ating topic. Mabilis lang po ito. Sa Matthew 2 Timothy po. Kung may mga Bible po kayo, pwede nyo pong i-open. 2 Timothy 2, verse 2. Ito po, ano po ito? Bigyan ko lang po kayo ng konting summary na sulat po ito ni Apostol Paul para kay Timoteo. Kumbaga, encouragement niya para kay Timothy. Kasi po, kung kilala nyo po si Timoteo, siya po yung pinakabatang mangangaral nung panahunan nila. Nag-share po siya ng Word of God and sa murang edad po. Kaya sabi, sinulatan siya ni Apostol Paul, sabi para i-encourage, sabi para hindi siya panghinaan. Kasi po, nung time po nila, nung panahon nila, sabi, iba po sa panahon natin eh. Kumbaga yung time nila, andun yung pinapersecute sila. Sabi nga kapag nangaral ka nung time nila, pwede kang hulihin, pwede kang makulong. Yung iba nga, binabato pa hanggang sa mamatay, di ba? Ganon po katindi po yung nung panahon po nila. Kaya sabi, yung mga mananampalataya noon, sabi, nagtutulungan po sila. Sabi, nagtutulungan sila sa pag-encourage po sa bawat isa. Kasi nung time nila, talagang kung tayo po yung nandoon, panghihinaan ka na lang ng loob Mabalitaan mo na yung dating nagturo sa'yo, nakulong na pala. Hinuli na pala. Di ba? Paano ka na ngayon? Kasi sabi, bata pa si Timoteo Paano ka na ngayon? Di ba? Wala ka pang masyadong experience. Pero sabi, ganun po sila yung mga mananampalataya noon na dapat din po nating tularan ngayon. Sabi nga po di ba, yung pinakamadaling kaloob po is yung pag-i-encourage. Di ba? Naalala nyo pa po yun na binabanggit po dito. Sabi, yung pinakamadaling kaloob po is yung pag-i-encourage po. So, sabi yun po, wala pong bayad. Amen? Sabi, napakadaling gawin. Sabi, i-encourage mo lang, sharean mo ng word. Di ba? Makakapagpalakas ka na ng loob ng iyong kapatiran. So, ganun po yung nangyari noon. Kaya po sabi si Apostol Paul, nagsulat po siya para kay Timoteo upang palakasin ng loob. And then, syempre, turuan pa kung paano gawin ng tama at maayos yung kanyang trabaho na ibinigay po ng Diyos. So, ngayon po, sabi, ito nga po yung tatalakayin po natin. Sana po makinig po tayo, yung focus po natin sa pakikinig na salita ng Diyos, ituon po natin. Amen po? So, sabi po dito, basahin natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 1. Yan. Sabi po dito, kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. So sa una pa lamang po kung iintindihin at uunawain po natin yung passage or yung sinasabi ng Biblia, sabi po dito, ano sabi ni Apostol Paul? Sabi, ikaw, Timoteo, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Bakit po sinabi ni Apostol Paul yun? Kasi po, alam po nung time po nila, di ba, sabi nga po natin na napakagrabe po nung time nila na pagbabawalan kayo mag-share ng word. Sabi, pwede kayong makulong, pwede kayong hulihin, ganun po Kaya sabi po ni Apostol Paul, magpakatatag ka. Alam din po kasi ni Apostol Paul na pagdadaanan din po yun ni Timoteo. And alam naman po natin na sabi ng Biblia na lahat ng nagnanais na sumunod at lumakad sa katotohanan ng Diyos, sabi, kung ano yung naranasan ng Panginoong Hesus, sabi yun din po yung mararanasan natin.
Sabi po ng Bible, kailangan mong iiwan ang lahat. Kailangan mong iwan yung tahanan, pamilya, di ba? Sabi mga kayamanan, mga anak. Sabi ganun po yung pagsunod sa Panginoon eh. Sabi kailangan mo ng pagtitiis at pagtsatsaga. Pero sabi po dito, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Hindi po sinabi ditong magpakatatag ka sa sarili mo. Kasi hindi po natin kaya. Sabi, yun po yung always i-remind po natin sa ating isipan na pagdating po sa ating paglakad sa ating pananampalataya, sabi, hindi po natin kaya. Kailangan po natin yung tulong ni Jesus Christ or ni Hesukristo po na ating Panginoon. Kasi po sa kanya po nanggagaling yung kalakasan po natin eh. Yung knowledge, wisdom, sabi sa kanya po lahat nanggagaling yun. Kaya sabi, hindi pwedeng tayo lang na, kaya natin to, di ba? Kaya ko to. Sinusubok lang ako ng Panginoon, kaya ko to. Kaya kong mapagtagumpayan to. Hindi po eh. Kapag kaganon po tayo na yung feeling natin, kaya natin, sabi po, meron po tayong pagmamataas. Kaya sabi, kailangan natin magpakumbaba palagi. Kagaya ng sinabi ng kailangan ng pagpapakumbaba. Which is, yung pagpapasakop po sa ating Panginoong Hesukristo. Yung paglapit at paghingi ng tulong. Naalala nyo po yung nung Friday, yung ano po natin, Bible study natin nung Friday, di ba? Kailangan mong ihingi ng tulong sa kapatiran. Kasi nga, hindi natin kaya po eh. Ma? Kailangan po tayong humihingi ng tulong. Kasi pag tayo lang po, hindi po natin magagawa. Kaya sabi po dito ni Apostol Paul kay Timothy, sabi magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ganun din po sa atin mga kapatid. Although ito po ay sulat ni Apostol Paul kay Timoteo, sabi, ito po ay makukuhanan din po natin ng aral. Applicable din po siya sa atin. Kasi po si Timoteo po ay mananampalataya ng Diyos at tayo pong lahat na nandito ay mananampalataya din po ng Diyos. So, tuloy po natin sa verse 2, sabi, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. So, pinapaalalahanan po ni Apostol Paul si Timoteo na sabi, ituro mo rin sa iba, sa mga taong mapagkakatiwalaan. And yun po yung ginagawa natin dito, mga kapatid. Nasabi, itinuturo din po natin sa ating mga tao na yung mga nandito po na mapagkakatiwalaan. Men? Nasabi, kapag kayo po ay nasa ibang lugar, men? Sabi, magagawa nyo rin na makapagturo sa iba. Sinabi po ng Bible na may kanya-kanyang kaloob. Tama po? Pero wala naman po sinabi yung Bible na hindi ka na dapat magturo. Men? Sabi, yung pagtuturo po is dapat nasa atin po palagi yun. Kasi nga po, hindi naman po tayo palaging magkakasama. Amen po? Minsan, nasa ibang lugar tayo. Di ba? Sabi po, may Great Commission po yung Panginoong Hesus sa atin eh. Sabi, lumabas kayo, humayo kayo, ipangalat nyo ang salita ng Diyos, gawin yung mga disipulo. Di ba? Yung maraming tao. So, yun po yung Great Commission natin sa ating Panginoong Hesus eh. Although may kanya-kanya po tayong kaloob, pero dapat po natututo rin po tayo na mangaral po or kaya nga palagi tayong ini-encourage dito sa church na to na palaging magbasa ng Biblia. Na dapat alam po natin yung katotohanan, alam po natin yung nakalagay sa salita ng Diyos. Kasi po, dala-dala po natin yan eh. Katotohanan ng Diyos. Kapag tayo po ay nasa labas, di ba? Sabi, hindi tayo makakapag-share ng word kung wala tayong alam sa Biblia. Sabi, anong isi-share mo doon? Sabi, kung yung kaloob mo is magbibigay ka lang ba doon sa kapwa mo? Anong iisipin nung pinagbigyan mo? Bakit kaya nagbigay yun? Mabait, dahil ba mabait lang siya? O dahil mapagbigay lang siya? Di ba? Kailangan malaman din nung pinagbigyan mo kung saan yung pinanggagalingan mo kung bakit ka nagbibigay. Nagbibigay ka kasi ikaw ay binigyan din ng Panginoon. Ikaw ay binigyan din ng Diyos. Kaya sabi, sinishare mo din sa iba. So, ganun po yun mga kapatid. Sabi dito, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao, which is tayo po yun. Naniniwala po ako, church, na lahat po na naririto ngayon is mapagkakatiwalaan ng Diyos. Kaya sabi po, makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa harapan ng marami. So, yun po yung ginagawa ng church natin ngayon, mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa mga kasama po natin sa Bible study. Yung mga elders po yan, sila Sister Milet, sila Nanay Lina, Sister Amy, Sister Baby Liit. Yan, yung mga elders po natin na kasama natin, Sister Helen, Sister Gina, yan. Andun po yung heart nila na mag-serve. Although sabi, hindi pa sila nabibigyan ng time para magsalita, pero darating po yung point eh. Darating yung time na sila naman yung magli-lead. Kasi nga po, hindi po tayo mag-stay sa
kung ano tayo is yun na lang, hindi po. Sabi nga po ng Biblia, huwag kayong maging tagapakinig lang. Sabi dapat, kada naririnig nyo, kada nare-receive nyo dito galing sa church is naipapamuhay nyo or naia-apply nyo po sa totoong buhay. And ganun po sa ating buhay mga kapatid. Na sabi nga, hindi naman kagad, pero sabi, in God's perfect time po, darating po tayo sa time na ganun. Sabi, i-desire lang po natin sa ating puso na gusto talaga nating maglingkod sa Panginoon at ibibigay po yun ng Diyos sa atin. Amen? Sabi po sa verse 3, sabi, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Amen? Ano sabi po ni Apostle Paul? Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Diba? Pansin niyo po yung word na ginamit. Sabi, hindi sinabi ni Apostle Paul na makibahagi ka sa mga kasiyahan. No. Sabi po, sinabi ni Apostle Paul, makibahagi ka sa paghihirap, ng ating Panginoong Jesucristo. Doon pa lamang po, masasabi na natin na hindi po madali ang pagiging isang Kristiyano. Kailangan mong isuko ang lahat. Gaya ng sinabi natin kanina, mga kapatid, kailangan mong iiwan ang iyong pamilya, ang iyong tahanan, ang iyong kayamanan, ano man yung mga bagay dito sa mundo. Kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon. Sabi, pag hindi mo kayang iiwan yun, sabi, hindi ka pwedeng maging tagasunod ni Kristo. Si Jesus po mismo nagsabi noon, church. Kaya sabi po makikita natin bakit yung mga Kristiyano po is, di ba, may ibang mga Kristiyano na madaling tumalikod sa kanilang pananampalataya. Bakit po kaya? Yun po yung kakulangan nila sa kaalaman nila about sa Biblia, sa salita ng Diyos. Kasi po, nakikinig lang sila, hindi sila nagsasaliksik ng sarili nila mismo. Nasabi, makikita pala natin, kapag nagbasa pala tayo ng Bible, makikita natin na hindi biro o hindi madali yung pagiging isang Kristiyano. Ito po sa binasa natin sa verse 3, sabi, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. So sinasabi, doon pa lamang po sinasabi na po sa atin na hindi po biro yung pagiging isang Kristiyano. Kailangan mong mag-sacrifice. Amen? Sabi po sa verse 4, dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang mga opisyal. So, sa verse 3 and verse 4 po, sabi, inahalin tulad po tayo sa sundalo. Alam naman po natin na hindi na po bago sa atin tong verse na to Sabi, matagal na po natin na naririnig po ito na sabi po tayo po yung mga sundalo ng Diyos. Pero sabi po dito, dapat maging isa kang mabuting sundalo na nasa serbisyo. Sabi, hindi nakikisangkot sa ibang mga gawain. Sabi, para daw, ano yung dahilan? Para daw po mabigyan ng kasiyahan yung kanyang opisyal. Inihalin tulad po tayo ni Apostol Paul sa isang pong sundalo. Sundalo, ano po bang word na pwedeng ilagay sa pagiging sundalo? Kapag sundalo ka, sabi, anong tawag sa sundalong palaging sumusunod? Hindi nakikisangkot sa mga gawain. Sabi po, matapat sa serbisyo. Dapat ganun po tayo, may katapatan po tayo sa ating Panginoon or sa ating opisyal, sabi, bilang isang sundalo. Diba, dapat tapat ka sa tungkuling ibinigay sa iyo, iniatas sa iyo. So sabi, dapat may ganun po tayo na, may makikita po dapat sa atin yun na katapatan. Katapatan sa ating Panginoon. Dahil ipinagkatiwala ho sa atin ng Panginoon, sabi, maging tapat ho tayo, gawin natin yung tama. Sabi po sa verse 5, ganon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro, hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. So sa verse 5, sabi, inahalin tulad naman po tayo sa isang manlalaro. Nasabi, ang isang manlalaro daw po na hindi tumutupad o sumusunod sa tuntunin ng palaro, sabi ay hindi siya makakakuha ng premyo. So sabi, bilang isang mananampalataya, ganun din ho dapat tayo mga kapatid. Sabi, kapag ikaw ay mananampalataya, ano sabi ho yung pagdating ho sa ating pananampalataya? Pag kilala mo ang Diyos, kailangan marunong kang magtiwala at yung panghuli, sumunod. So dahil kilala na natin ang Diyos at nagtitiwala tayo sa Kanya, narinig natin yung mga aral niya, mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung pinapagawa ng ating Panginoon? Sabi, yun din po dapat yung ginagawa ho natin. Sabi, hindi ho tayo gagawa ng sarili nating rules. Sabi, ang ating Diyos ay may rules. Sabi, pag sinabi ng ating Panginoon na umattend kayo or wag niyong kalilimutan yung mga gawain, sabi, wag niyong kalimutan. Pag sinabi ng ating Panginoon
mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin po natin yung ating kapwa. Pag sinabi ng ating Panginoon na huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa, huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Bakit po? Kasi po, pag natapos po yung ating tungkulin o yung ating takbuhin bilang isang manlalaro, sabi po, kapag ginawa po natin yon, sinunod natin yung rules, sino po yung makikinabang? Tayo po ba? Amen? Tatanggap po tayo ng gantimpala. And yun po yung gantimpala na sabi, walang katulad, walang katumbas. Gantimpalang hindi nasisira. Sabi, buhay na walang hanggan. So sabi yung una, sundalo, kailangan mo magkaroon ka ng katapatan bilang isang sundalo. Katapatan. Pangalawa po, sabi, bilang isang manlalaro. Sabi, kailangan mong sumunod. Yung pagsunod po sa tuntunin bilang isang mananampalataya. Tuloy po natin, sabi sa verse 6, at dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Bakit pagdating po dito sa verse 6, sabi, naputol na po, nawala na ng paliwanag. Sabi ho dito, dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Doon lang, naputol na po. No? Ano po ba yung karakteristik ng isang magsasaka? Ano po yung nakikita natin sa isang magsasaka? Di ba, bukod sa masipag, matyaga. Ganun po yung isang magsasaka, mga kapatid. Sabi, kailangan natin ng katapatan, pagsunod, at pagtsatsaga. Bakit po sabi, kailangan natin maging isang katulad ng isang magsasaka? Sabi po ni Apostle Paul, hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Sabi po, yung isang magsasaka, pag siya po ay nagtatanim, anong ginagawa niya? Diba, marami pong proseso Magbubungkal muna ng lupa, diba? Una nga po, parang aanuhin muna meron po yung nilalason muna Kasi nga po may mga damo. Tapos lalagyan ng mga fertilizer, tsaka maghuhukay, tsaka magtatanim. So pag natanim na po yun, sabi, yun na po ba kagad yun? Hindi po di ba? Sabi, didiligan niya pa yun, aalagaan niya po, protektahan niya sa mga insekto na pwedeng manira. Men? Sabi, gagawin niya ang lahat para mapatubo ng maayos yun. Men? At sabi, hindi lang isang araw yun, sabi, hanggang sa mamunga, hanggang sa anihin. So sabi, bilang isang mananampalataya ho, dapat ho, is katulad din ho tayo ng isang magsasaka na sabi, masipag at may pagtsatsaga. Sabi, ano sabi po ng Biblia? Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Hindi ka po mananatiling tapat hanggang wakas kung wala kang pagtsatsaga, kung hindi ka marunong maghintay. Men? Kaya sabi ho, kailangan ho natin maging isang katulad ng magsasaka. Masipag at may pagtsatsaga na sabi, hanggang bumalik yung ating hinihintay. Sino po ba ang ating hinihintay? Ang ating Panginoong Hesukristo po. Na sa kanyang huling pagbabalik, ano po sabi? Sa kanyang huling pagbabalik ay paghuhukom. Sabi niya, ihiwalay niya yung trigo sa damo. Pag-ani po ba yun o hindi? Kung uunawain po natin yung Biblia, kung aaralin po natin, kung pagbubulay-bulayan po natin, sabi, may intindihan, mauunawaan, ipapaunawa po sa atin ng Diyos. Amen? Tingnan mo po, sabi sa verse 7, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Kagabi ho, nung binalikan ko binabasa ko, sabi, ano bang purpose? Ano ba yung message mo, Lord? Bakit inihalin tulad mo kami sa isang sundalo? Inihalin tulad mo kami sa isang manlalaro? Inihalin tulad mo kami sa isang magsasaka? Habang nagbubulay-bulay po ako na unti-unti po na may pumapasok, nagliliwanag ko na naiintindihan ko po yung gustong sabihin ng Diyos. Ano sabi? Bilang isang sundalo, kailangan meron ho tayong katapatan. Pagiging tapat sa ating serbisyo. Diba? Dahil ito yung pinasok natin, pinili nating maglingkod sa ating Panginoon. Kailangan nating maging tapat. Pangalawa, bilang isang manlalaro. Diba? Tayo pong lahat ay mananakbo. Sabi, kailangan natin sumunod sa rules. Yung pagsunod po. Pinakamahalaga. Sabi, hindi parang mababaliwala yung faith mo kung wala kang pagsunod. At yung pangatlo ho, dahil tapat na tayo sa Diyos, dahil sumusunod na tayo sa Diyos, ano na lang yung kailangan nating gawin? Sabi po, maging masipag sa araw-araw ng ating buhay at matyagang maghintay hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Naintindihan po natin? Malinaw po, no? So, ganun po kapag alam nyo po, kapag tayo ho ay nagbabasa ng Biblia, kapag nasa puso nyo talaga na gusto nyo maunawaan, pag hiningi nyo sa Diyos, sabi, hindi pwedeng hindi ipaunawa sa inyo ng Diyos Kasi po, yun naman talaga yung gusto ng Diyos Yun yung nais niya, na maunawaan natin kung ano po ba yung kalooban niya. Men? He-deserve po natin, kaya nga po, ang palagi pong binabanggit
sinasabi dito sa ating harapan. Sabi po, lagi po tayong magbasa ng Biblia. Lagi po tayong magbasa ng Word of God. Bakit po kasi ho, pag nagbabasa ho tayo ng salita ng Diyos, diba? Paulit-ulit na po natin sinasabi yun eh. Pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ang kausap natin mismo ay ang Diyos. The Word of God Himself is. So sabi, hindi na ho tayo pwedeng maligaw, hindi na ho tayo pwedeng malinlang kapag alam na ho natin yung katotohanan. At yung katotohanan po ay nasa salita ng Diyos. Amen po? So gising pa po ba? So amen. So, konti na lang po, maiksi lang po ito. Sabi po sa verse 8, yan. Sabi po, verse 8, tuloy natin. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, sabi ni Apostol Paul kay Timoteo. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinangaral ko. Verse 9, na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ako na parang isang kriminal. So dito po nagpapatotoo na din si Apostol Paul kay Timoteo. Sabi kung ano yung sinapit niya nang dahil sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ano po sabi? Sabi siya ay ikinadena. Sabi po, siya po ay ikinadena na parang isang kriminal. See? Kita niyo church kung ano po yung sinapit ng mga apostol, yung mga ginamit ng Panginoon nung unang kapanahunan. Compare niyo po ngayon. Sabi, dito po sa atin, malaya ho tayo nakakapag-share. Pero nung time po nila, sabi, may mga nanunuligsa sa kanila, may mga pumipigil. Actually, ngayon naman ho, may mga pumipigil pa rin eh. Pero hindi na lantaran. Nung panahon po kasi nila, talagang lantaran ho. Pag nakita ka ho nila dyan sa kalsada, naglalakad ka, huhulihin ka, dadakipin ka. Ganun po nung time nila. And si Apostol Paul po is nagpapatotoo kay Timoteo na sabi, yung pagsunod niya sa Panginoon, di ba? Naranasan niya yung mga hirap. Na sabi, siya ay ikinadena na parang isang kriminal. Ganun po yung sumusunod sa Panginoon eh. Sabi po dito, pero hindi nakadinahan ng salita ng Diyos. Yun po yung maganda. Yun po yung good news mga kapatid. Kasi nung that time, nung panahon nila, kahit pinaghuhuli sila, yung iba nga pinagpapatay pa, pero dahil mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sabi yung salita ng Diyos ay umabot sa kapanahunan natin ngayon. Tayo po'y naabot pa rin. Kaya sabi napakapalad po natin church. Kasi na tayo'y nakakarinig pa ng salita ng Diyos. Yung iba po, nung time nila, sabi para makarinig lang ng salita ng Diyos, sabi yung iba maglalakad ng milya-milya. Tayo po hindi, malapit lang yung ating mga bahay. Sabi, kahit sang lugar nga siguro dito sa Arenda, marami ng church, marami kang pwedeng puntahan eh. Noong time po nila, hindi ho ganun. Sabi, isa lang ho yung templo, isa-isa lang, bawat bayan. Ba? Sabi nga ho, bahay lang yung pinag-aanuhan nila eh. Tapos maglalakad pa sila ng milya-milya, napakalayo. Kaya sabi, napakaswerte po natin church, na tayo'y nakakarinig, nakakapunta, diba, sa mga panambahang katulad nito, diba? Kaya sabi, dapat wag po tayong tamarin, mga kapatid, na magsimba kada linggo. Kasi napakalapit na lang. Sabi nga, ibinigay na ng Diyos yung palad niya eh. Ibinigay niya na po, sabi, para hindi na po tayo mahirapan. Ginawa ho ng Diyos yun para po sa atin. Nasabi para marami pa yung makasunod, marami pa ang maligtas. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po nga natin ng Diyos. Sabi po sa verse 10, dahil dito, tiniis ko ang lahat ng paghihirap, alang-alang sa mga pinili ng Diyos. So kapag naglilingkod ka pala sa Diyos, unahin mo po ba yung sarili mo? Sabi, hindi na ho dapat. Kaya sabi nga po natin kanina, kailangan mong iiwan ng iyong pamilya, yung tahanan, yung kayamanan, ba mga anak? Sabi para maging tagasunod ka ni Kristo. Makikita rin ho natin sa Biblia kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pinakamagandang example po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya pwedeng punta muna tayo saglit sa Pilipos. Pilipos 2, verse 5 to 11. Ito po yung pinakamagandang example na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nasabi, bilang isang mananampalataya, dapat mo bang unahin yung sarili mo? Hindi. Sabi, kung gusto mong maging servant, mag-serve ka. Sabi po dito, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin, sabi, dapat maging katulad ng kay Hesukristo ang pananaw nyo. Sunod. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring na pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sunod po. Sa halip, ibinaba niya
ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Yung ginawa po ng ating Panginoong Hesus, di ba? Yun na lamang po yung titignan po natin Nasabi, kahit siya po ay may karapatan, kasi po siya ay Diyos, pero binitawan niya po yun. Iniwan niya po yun para po makapag-serve sa maraming tao. Yun po yung sinasabing pagpapakumbaba. Naalala niyo po yung palagi natin sinasabi dito? Learn from me, sabi ni Jesus, learn from me, for I am gentle and humble. Pag natutunan po natin yung pagpapakumbaba na yun, sabi, tuloy-tuloy na po yun. Yun lang po yung kailangan yung pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba, nagpapakumbaba ka, handa kang magpaturo, handa kang mag-submit. Sabi, nandun po lahat yun kapag ka may pagpapakumbaba ka sa iyong puso. Now church, sabi, bilang isang lingkod ng Diyos, sabi, dapat wala na ho tayo ng ugaling pagiging makasarili. Dapat yung ating puso't isipan, sabi, ay nakatuon na para sa maglingkod sa ating mga kapatiran or sa bawat isa. Sabi, yun po yung tinuturo po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, napakaganda po, di ba? Na kung tayo pong lahat, mga kapatid, ay magkaroon ng ganong heart, mapagpakumbabang puso, imagine nyo po, ano kaya yung kalalabasan? Kapag lahat po tayo is merong mapagpakumbabang puso. Sagana po ba tayo kapag ganun tayo, yung ating puso? Sasagana po tayong lahat dahil meron tayong mapagpakumbabang puso. Kaya sana po, church, sabi, assess natin yung sarili natin. Tingnan ho natin kung anong pusong meron po ba tayo. Kung may mga dumi pa ba dyan, sabi ngayon pa lang, tanggalin mo na yan. Sabi kung may mga hatred pa dyan, tanggalin mo na yan. Inggit, selos, ano pa? Kung ano man yung mga bagay na hindi sa Diyos, sabi, tanggalin mo na yan. Sabi, magpakumbaba ka sa Diyos. Magpasakop ka sa Diyos. Amen? Sabi, ibibigay ng Diyos kung ano yung pangangailangan. So, balik po tayo sa 2 Timothy. Sabi sa 10, dahil dito tiniis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at buhay na walang hanggan. Dahil ikaw ay committed na kay Lord, kay Jesus, sabi yung gusto mo na lang is para sa ikabubuti ng marami. Wala na yung mga gusto mo na pang sarili. Wala na yung mga pangarap mo. Pangarap ko magkaroon ng bahay na malaki para maayos kami. Gusto ko magkaroon ng magarang sasakyan. Sabi, wala na po yung ganun Gusto kong yumaman para maginhawa yung buhay. Sabi po, wala na po yung ganong kaisipan kapag tayo po'y committed na sa ating Panginoon. Nasabi, ang nilalaman na lang ng iyong puso at isipan ay para po sa ikabubuti at kaligtasan ng bawat isa. Amen? Sabi, yun po yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon at ang ating mga apostol. Sabi po sa verse 11, totoo ang kasabihang, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya, which is totoo po, di ba? Sa verse 12 sabi, kung magtitiis tayo, maghihirap rin tayong kasama niya. Sabi, kung tayo ay nagtitiis, sabi, maghihirap din dapat tayong kasama ng ating Panginoon. Sabi po dito, kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. So kung hindi natin tatanggapin, di ba, ang ating Panginoon sa ating buhay, naalala niyo po yung nung Biyernes, di ba, yung about sa mga kasalanan, naalala niyo pa? Sin, transgression, iniquity. Tama? Kung tayo po ay patuloy pa rin sa kasalanan, di ba? Kung tayo po ay kahit na narinig na natin yung katotohanan, ginagawa pa rin natin yung mali, yung hindi dapat. Sabi ho is, pagtataksil ho sa ating Panginoon yun, or ano ba tawag doon? Rebellious. Pagre-rebelde po sa ating Panginoon yun. And kapag nagrebelde ka sa Panginoon, parang tinatakwil mo na rin siya kasi ayaw mo ng turo niya. Ganun po yun. Sabi, kung itatakwil natin ng Diyos, kung itatakwil natin ng Diyos, itatakwil din niya tayo. Sabi, ganun lang po kadali para sa Diyos yun. Sabi, matakot ho tayo sa Diyos. Sabi, huwag tayong matakot sa mga tao lang na sabi, kayang patayin, saktan yung mga katawan lang natin. Pero matakot tayo sa Diyos na sabi, kayang patayin kahit yung ating kaluluwa. Sabi po sa verse 13, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Yun po yung good news mga kapatid di ba? Doon pa lang po makikita nyo na kung gaano kabuti yung Panginoon sa ating mga buhay. Sabi, matagal ho tayong hindi naging tapat sa Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon, binibigyan pa rin niya tayo ng chance? Naalala nyo po yung mga nakarang preaching? Sabi, yung bayan ng Diyos, pinili ng Diyos, yung mga Israelita.
nung unang kapanahunan. Diba? Sabi, hindi nila sinunod, sinira nila yung kasunduan nila sa Panginoon. Sabi, lumayo sila sa Panginoon. Pero dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, naalala niyo yung pangako niya kay Abraham, Father Abraham, pararamihin ko ang iyong lahi gagaya ng buhangin sa... Sabi, kahit na ganun kasama yung mga tao nung unang kapanahunan, and kahit ngayon po, sabi, makikita niyo pa rin yung katapatan ng Diyos. Sabi, yung katapatan ng Diyos na hindi nagbabago. Dahil tapat siya sa kanyang mga salita, tapat siya sa kanyang pangako. Amen? Kasi sabi, mapagkakatiwalaan po natin ng mga salita ng Diyos. Kasi kahit anong mangyari, hindi ho tayo bibigoy na ito. Sabi nga, mahal nga natin sa buhay, sumisira sa pangako sa atin. Pero yung Diyos po, hindi. Hindi ho siya sumisira sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita. Kung sinabi niya na ikaw ay ililigtas niya, kung sinabi niya na ikaw ay tutulungan niya, mangyayari po yun, magtiwala lang po tayo. So yun po yung dapat, mga kapatid. Napakaganda po, napakasarap pakinggan. Galing po sa salita ng Diyos, yung kabutihan ng kanyang salita. Amen? Pag naririnig po natin is, di ba, marirealize natin sa ating sarili na napakarami ho nating kulang, di ba? Napakarami nating pagkukulang, pagkakasala sa Diyos. Kasi sabi, nagkakaroon ho tayo ng hiya sa harapan ng Diyos na, alam niyo yun, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, kahit nagsisimba na tayo kahit manggagawa na sa church, may time pa rin na hindi pa rin nagiging tapat sa Diyos. Pero dahil mabuti ang Diyos, di ba? Patuloy niya tayong tinutuwid, patuloy niya tayong tinuturuan. So ganun po kabuti yung Diyos sa ating pong buhay. Marapat lamang po, mga kapatid, na ibalik po natin yung mataas na papurit parangal sa ating Panginoon. Mataas na pagsamba. Sabi ano daw po yung sinasabi ng Biblia about sa mataas na pagsamba? Sabi po yung ialay mo ang iyong sarili bilang isang mabangong handog. Kumbaga, ipagamit mo sa Diyos ang iyong sarili. Gamitin mo sa kabutihan. Gamitin mo sa kanyang kalooban. So sabi po, sa verse 14, tuloy po natin. Malapit na po tayong matapos. Sabi po sa verse 14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ng walang kwentang pagtatalo-talo. So, may sinabi po si Apostol Paul kay Timoteo, sabi, paalalahanan mo sila, yung mga kapatiran, sabi, pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ng walang kwentang pagtatalo-talo, walang mabubuting na idudulot kundi kapahamakan sa mga nakikinig. May nagtatalo-talo pa po ba dito? Wala naman na po siguro ano po. Alam niyo po yun, sabi nga po kailangan mayroon kang mapagpakumbabang puso. Kapag nandun po tayo sa point na, alam niyo yun, na may isang usapin, di ba, na sabi kahit alam mo yung tama, kahit na yung sa tingin mo, yung pananaw mo ay tama, sabi, magpakumbaba ka na lang para wala nang gulo. Sabi, ikaw ang dapat umunawa dahil ikaw ang nakakaunawa. So sabi, may tamang paraan naman po para ayusin yung mga ganung bagay. Hindi po natin kailangang sabayaan. Which is, napagdaanan naman na po natin yun. Amen po, na yun nga, kailangan po natin baguhin yun sa ating sarili na yung pagmamalaki, pagmamataas na, hindi, mali ka. Alam ko yung tama diba? Kailangan po natin magpakumbaba, kailangan po nating makinig. At antayin po natin yung right time para masabi natin or para maituro natin kung ano yung tama. Amen? Sabi po dito, sa verse 15, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. O sabi po ni Apostol Paul kay Timoteo, sabi pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos. Amen? Bilang isang manggagawang walang dapat ikahiya. Ganon din po sa atin mga kapatid. Sabi pagsikapan po natin na maging karapat-dapat po tayo sa harapan ng Diyos. Nasabi, yung alam niyo na wala tayong madadamang hiya kapag nasa harapan niya tayo, kapag ginagawa natin yung kanyang kalooban. Ganun po dapat sa atin bilang isang mananampalataya. Nasabi, malinis po tayo, malinis ang ating kalooban. Sabi, walang nakikita sa atin kundi yung kabutihan, yung liwanag lang na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usapan dahil lalo lang nagpapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. So ano daw po dapat yung iwasan? Sabi ni Apostol Paul kay Timoteo, sabi yung mga walang kwentang usapan. Meron pa po ba nun dito? Yung sinasabi chismis. Nakita ko si ganito, nakita ko si ganyan. Wala na. Sabi po, dapat iwasan po natin yon, yung mga walang kwentang usapan. Kasi po,
totoo naman po, ilalayo tayo sa Diyos eh. Kasi po kung ano yung naririnig mo, sabi yun yung pumapasok din sa puso mo, madadama mo din yun eh. Ako nga po eh, pag nung na-aprubahan yung NCAP, alam niyo yung NCAP, yung no contact apprehension sa EDSA, sabi camera na lang yung manghuhuli sa'yo eh. Kapag lumabas ka sa linya, huli ka na. Pero dahil nga sa kakulangan po ng ating gobyerno, di ba? Yung kalsada, hindi mo na nila inayos, yung mga road sign. So, parang ako po, pag nababasa ko yung mga comment doon, nadadala po ako eh. Na yun po yung naiinis din ako eh. Kaya pag nakikita ko yun, swipe ko na eh kagad eh, inaalisan ko na eh. Kasi yun po eh, madadala ka eh. Malalayo yung kaisipan mo tsaka yung puso mo sa Panginoon. Kaya sabi, kailangan po natin iwasan. Pagka alam po natin na hindi makabubuti para po sa atin, sabi, iwasan na po natin. Balik po tayo sa salita ng Diyos. Sabi po dito, iwasan mo ang mga makamundong at walang kwentang pag-uusap-usap dahil lalo lang nagpapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Verse 17, ang mga aral nila ay parang cancer na kumakalat sa katawan, kabilang na sina Himeneus at Felitos sa mga taong ito. Sabi, lumihis sila sa katotohanan dahil itinuro nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay at ginugulo tuloy nila ang pananampalataya ng iba. So, di ba? Nung panahon po nila, Apostol Paul, ilang libong taon po yung lumipas noon bago sa atin. Diba, napakatagal na pong panahon. Sabi po, nung time po nila, may mga tao na rin po na sabi nagpapakalat ng maling aral. And hanggang ngayon po, talamak po yun. Kaya nga, pinapaalalahanan po tayo palagi na palagi po tayo magbasa ng Biblia. Kasi sa panahon po natin ngayon, talamak na ho yung maling aral. Marami hong nalinlang ng maling katuruan. Sabi ho nila that time pa yun panahon pa nila Apostol Paul. Sabi, nabuhay na daw yung mga patay. Kumbaga may aral na nabuhay na daw yung mga patay. Sa panahon po natin, sabi ho, laganap din ho yung mga pagpapakalat ng maling aral ho. Kaya dapat sabi, alam natin ho yung katotohanan ng salita ng Diyos para hindi ho tayo malinlang. Ano po ba yung pwede nating example na marami hong iba-ibang sekta rin ho kasi, no? Pero wag na ho natin puntahan. Ano na lang po tayo sa Word of God kasi wala rin namang patutunguhan po yun, no? Sabi, lumihis sila sa katotohanan dahil itinuturo nilang ganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay at ginulo tuloy nila ang pananampalataya ng iba. So marami ho yung nagulo yung pananampalataya eh. Imbis na tama na yung lakad nila, pero dahil doon sa mga tao na yon na ginamit ng kaaway, sabi, na layo po tuloy sila sa Panginoon. Pero ito po yung good news. Sabi po sa verse 19, sabi, ganun pa man, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos. At may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya ay sa Panginoon. So sabi, hindi ho tayo dapat mangamba. Kahit na may mga taong gano'n na sabi, inilalayo tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil nananatiling matibay yung saligang itinatag ng Diyos. Sabi, kahit anong panggugulo nila, sabi, mananatiling tindig pa rin yung itinayo ng Diyos. Sabi, hindi mabubura. Kasi po, kung titignan nyo nung time po nila nung Old Testament, di ba? Napakarami pong mga dun eh. Sabi, ginugulo yung pananampalataya nila, yung paniniwala nila. Pero sabi, hindi pumayag ang Diyos. Sabi nga, nag-iwan siya kahit mga 1 piraso, di ba? Nag-iwan siya ng mga tao na, alam niyo yun, mapagkakatiwalaan para mapangalat pa yung kanyang magandang balita. Which is nangyari po yun ngayon, mga kapatid. Sabi, naglalagay ang Panginoon Diyos ng tamang tao para po tayo ay maturuan, para po tayo ay mag-guide. Hindi po tayo dapat matakot or mangamba na kung meron po mga taong ganon. Kasi po, sabi nga ang kasama po natin ay ang Diyos. Sino ang pwedeng kumalaban or pumigil sa atin? Diba? Wala po Kasi po Diyos yung kasama natin. So sabi po dito, dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabing siya ay sa Panginoon. So kung sinasabi po natin na tayo po ay sa Panginoon, sabi dapat layuan po natin yung kasamaan, yung mga bagay na hindi sa Diyos. Amen po? Sabi sa verse 20, malapit na po tayo. Hanggang ilan ba to? Hanggang 26 lang po ito. Nasa verse 20 na tayo. Sabi sa verse 20, sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak. At mayroon ding yari sa kahoy at putik. Sabi, ginagamit
sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak. At ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ito po, natalakay na po natin to sa Bible study natin. Kala Sister Cheche po yata yun, kung naalala nyo pa. Di ba? Sabi po, nagbigay po ng parang talinhaga ho dito si Apostle Paul, na sabi, sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, meron ding yari sa kahoy at putik. Na kung titingnan po natin siya spiritually, sabi po, yung bahay po na tinutukoy po dito is yung church. Sabi sa loob ng isang church, sabi po may mga gamit. Sabi merong yari sa ginto, yari sa pilak. Meron din namang yari sa kahoy, yari sa putik. At sabi po, yung mga ginagamit daw po ng Diyos para sa mga mahalagang seremonya or mga bagay, sabi is yung ginto at pilak. Sabi yung ginto at pilak po at yung kahoy at putik, nire-representa po nun is tayo pong mga mananampalataya. Kaya nga po narinig nyo po yung nabasa nyo po sa Bible yung pag sinusubok ang isang tao, yung ginto ay idinadaan sa apoy. Dito naman po sabi, malalaman ho natin na tayo po ay ginto or pilak kapag tayo po ay nakikita or palaging ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Which is yung po yung tinutukoy, yung mga espesyal. Sabi po dito, balikan natin ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak. Which is yung tinutukoy po na mahalagang okasyon. Ito po yung church, yung pagdalaho sa mga gawain, di ba? Yung mga Bible study natin. Sabi po, yun po yung pinakamahalagang okasyon ng ating pong buhay. Kung babasahin niyo po yung Biblia, sabi nga ho, yung kaarawan, hindi naman mahalagang okasyon yun ng ating buhay. Sabi, nadagdagan lang yung buhay mo, pero hindi yun mahalaga. Sabi, mas mahalaga pa nga yung pumunta ka sa namatayan Pero sabi, pinakamahalaga po is yung dumalo ho tayo sa mga gawain pang Diyos. Kasi bakit po? Kasi doon po tayo natututo, doon po na natin nalalaman yung katotohanan. Marami po tayong matututunan mula sa ating Diyos. Kaya po yun yung sinasabi ng Diyos na mahalagang okasyon. Sabi po dito, ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak. Tapos sabi, at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. So sa isang church, sabi nga po hindi lahat ginto, hindi lahat pilak. Sabi meron din na kahoy at putik na sabi, pang-araw-araw lang ginagamit. Gusto po ba natin yung church? Gusto po natin, lahat po tayo, ginto at pilak, mga kapatid. Sa bahay, sabi nung ni Jesus sa bahay ng Diyos, di ba? Ay sa kaharian ng Diyos, di ba? Sabi doon, puro ginto daw ho yung ano ho natin doon di ba? Yung mga kagamitan, yung mga makikita ho natin doon, puro magagandang bagay. Sabi, hindi pwedeng merong, alam nyo, yung maduming bagay ho doon. Kaya ho sabi dito, tinuturo ho sa atin na sabi, yung pagiging ginto at pilak, bilang isang manggagawa ho tayo, sabi, dapat ginagampanan ho natin ng maayos yung ating gampanin bilang isang mananampalataya. Sa ganung pamamaraan po, sabi, tayo po ay ginagamit ng Panginoon sa mahalagang okasyon. At sabi po, kapag ginagawa ho natin yon, sabi ho tayo po ay mga ginto at pilak. Hindi ho tayo maging dapat katulad nung, alam nyo na umaattend lang tuwing linggo, wala na agad. O hindi na umaattend ng Bible study, mga gawain, hindi nakikiisa. Diba? Sabi yun yung yun po yung sinasabing dito na sabi, sila po yung ginagamit lang sa pang-araw-araw. Alam nyo yun, pang-natural lang. Kasi kung titignan nyo yung mundo, ganun natural lang yung ginagawa nila paulit-ulit lang. Lalabas, bibili ng pagkain, kakain, maliligo, matutulog, magpapahinga. Diba? Yun lang po yung ginagawa nila, sabi yung pang-araw-araw. Pero sabi may sinasabi po ang Biblia na sabi yung mahalagang okasyon, which is yung yung gawain po natin ngayon, yung mga gawain, yung mga Bible study po natin. So sabi po, ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon, nakatalaga sila sa Panginoon. Kapaki-pakinabang sa Kanya at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So yung mga mananampalataya daw ho, o yung mga itinuturing na ginto at pilak ng Diyos, na sabi, sa Kanya'y kapaki-pakinabang. Ang sabi po dito, laging handa sa lahat ng mabuting gawain. So doon pa lamang po malalaman na ho natin kung tayo po ba'y ginto, pilak, or tayo po ba'y kahoy at putik. Sa palagay ho natin, isipin po natin sa ating sarili, di ba?
Nasaan po ba tayo doon sa dalawang kategory na yon? Sa mga gamit na yon? Sabi, mithiin po natin na tayo po yung maging ginto at pilak. Magamit sa kapurihan ng Diyos. Sabi ho, deserve po natin lahat yun eh. Wala naman po sigurong may gusto na habang buhay putik na lang siya. Meron po bang gusto noon habang buhay putik lang siya? Yung putik po walang halaga. Pero yung ginto at pilak, sabi, mahalaga po sa Diyos. Siya'y kapaki-pakinabang at ginagamit ng Diyos sa mga mahalagang okasyon. So, iano po natin mga kapatid, pag-isipan po natin, pagbulay-bulayan po natin sa ating sarili. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na tayo'y maging purong ginto. Kasi paano tayo susubukin ng Diyos kung tayo hindi naman ginto at pilak, di ba? Sabi yung totoong ginto, dinadarang sa apoy para siya'y malaman kung totoong ginto talaga, pure. Eh kung kahoy ka, tas dinaan ka sa apoy, sunog ka. Abo ka ngayon. Kung puti ka, wala, tunaw ka. Magiging laba ka pag dinaan ka sa apoy. Kaya sabi, dapat kailangan ginto tayo eh. Kaya sabi ho natin, di ba, sabi, sinusubok tayo ng Panginoon. Di ba? Yung mga nakaraang preaching. Sabi, totoo ba talaga na sinusubok tayo ng Panginoon? Sabi kasi ng Bible, ang sinusubok lang ng Panginoon is yung mga taong tapat sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga salita. Sabi, yun yung totoong sinusubok ng Panginoon. Pero kung tayo po ay hindi naman tapat sa ating Panginoon, hindi pa tayo sumusunod sa ating sa katotohanan ng salita ng Diyos, bakit po tayo susubukin ng Diyos? Di ba? Bakit niya tayo idadaan sa apoy? Di ba? Kung alam niyang kahoy tayo. Sunog tayo noon. Kung kahoy tayo, dinaan tayo sa apoy. Wala na, panggatong na lang. Sabi, dapat ginto tayo para subukin tayo ng Diyos. Bago tayo subukin ng Diyos, sabi, dapat nakikita sa atin na tayo po ay ginto. Sabi, kapag ginto at pilak daw, sabi, laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, naintindihan po, church? Palakpakan po natin ng Diyos. Verse 22. Verse 22, sabi, kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Ito payo ni Apostol Paul to kay Timoteo. Kasi nga po si Timothy ay bata pa nung kapanahonan na. Sabi, kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Yung mga bata po dyan, pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa. So yun daw dapat yung pamumuhay ng isang tao or mananampalataya. Sabi, pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Bilang isang Kristiyano or nakakilala na sa Diyos. Sabi, yun daw dapat yung karakter na nakikita po sa atin. Amen? Sabi po, itanggalin na natin yung mga bagay na hindi. Noong nakaraan, sino ba yung nagtanong nun? Sabi, sino pa yung magagalitin? Marami pa ho eh. Yung marami ho tayong guilty pa doon sa bagay na yun, magagalitin. Konting kibot lang, naiinis na kagad eh. Sabi, dapat tanggalin po natin yun. Sabi po dito sa verse 23, iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang. Dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Verse 24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away kundi mabait sa lahat. Marunong magturo at mapagtimpi. Dito po itinuturo na ni Apostol Paul yung mga dapat na karakter na kay Timoteo. Which is, sabi nga natin, ito pong sulat ni Apostol Paul para kay Timoteo is applicable po para sa lahat ng mananampalataya. Applicable po to sa ating lahat. Sabi, ito daw dapat yung buhay natin bilang isang tagasunod ni Kristo Jesus. Sabi dito sa 25, kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ng katotohanan. So napakahalaga ho nun yung alam niyo po yun, yung sa pagtutuwid, dapat mahinahon pa rin ho tayo eh. Yung bagay na yun, dapat nandun pa rin ho tayo, yung mahinahon po tayo sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Balikan po natin, learn from me for I am gentle and humble. Yung pagiging mahinahon ni Jesus at mapagpakumbaba niya, di ba? Yung dalawa lang po yun na sinabi ni Jesus, sabi pag natutunan niyo po yun, sabi, lahat ng bagay na sinasabi ni Apostol Paul dito is magagawa po natin. Amen po? Sabi ko sa verse 26, sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumibihag sa kanila para gawin ang nais nito. So yun na po, last verse. Natagal po ba? Saglit lang. So dito po sa last verse, makikita po natin yung diba sabi po, hindi ho tayo ina-attack ng kaaway. Sabi, naglalagay lang siya ng
patibong, titignan niya kung mahuhulog ka sa patibong. Pero dahil nga sabi nasa atin na po yung liwanag, which is yung liwanag, sino po yung liwanag? Jesus. Dahil dala-dala mo na si Jesucristo sa iyong buhay, makikita mo na kung yung mga patibong na inilagay ng kaaway. Sabi, nakita mo nang may patibong dyan, dadaan ka pa ba? Hindi na po. Sabi, dadaan tayo dun sa matuwid na daanan, na landas. So, yun lang po, church. Naintindihan po ba? May naunawaan po ba tayo sa ating tinalakay? So, sana po sa ating paghiwa-hiwalay, yun po, i-share nyo rin po mga kapatid na yung pagbabasa po ng Biblia. Na, kasi ang katotohanan po ng salita ng Diyos Sabi yun po yung, sabi nga magpapalaya ho sa atin Sabi masakit man yung katotohanan, pero sabi yun po yung magpapalaya ho sa atin At kapag alam ho natin yung katotohanan, sabi hindi po tayo malilinlang kailanman. So yun po, ini-encourage ko po ang bawat isa po sa atin na pagdating po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, yun po yung pinakamahalaga ho sa lahat yung pagbabasa ho ng Word of God. Kasi pag nagbabasa ho tayo ng Word of God, sabi nga po nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos. Nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. So yun po, sana po may naunawaan ho tayo. Ano ho yung kailangan na ho natin sa ating mga buhay? Sabi, bilang isang Kristiyano, sabi, kailangan ho tayong maging tapat sa ating tungkulin. Bilang isang Kristiyano, at kailangan ho nating sumunod sa mga tuntunin. And yung last po, kailangan ho nating maging masipag at matyaga sa paghihintay. Hanggang sa matapos po, sabi po ng Diyos, ulitin po natin, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So yun lang po, maraming salamat po.